Nakakalungkot. Marami na kasi ngayon ang mga anak na palasagot at pasaway sa magulang. Kapag inutusan ng dadabog, nakasimangot. At kung minsan hindi nabibigay ang gusto, sumasama ang loob. Diba? Pero hindi nyo ba naiisip na sa tuwing sinasagot natin sila, nasasaktan sila, pero hindi nila pinapakita. Tinitiis nila yun. Kasi kailangan nilang pakita sa atin na matapang sila. Kapag hindi nila nabigay ang gusto natin, alam nyo ba, nalulungkot sila. Pero hindi nila pinapahalata yun. Kunwari na lang, galit sila. Kunwari, ayaw nila ng tatapang-tapangan para hindi mo makikita ang totoong nararamdaman nila. Pero sa totoo lang, nangliliit sila. Kasi hindi nila magawang ibigay ang gusto natin. Hindi nyo alam yun, no? Kasi minsan, sarili lang natin iniisip natin. Hindi maramot ang mga magulang natin. Hanggat kaya nila ibibigay nila yan. Kahit pa nga susubo na lang nila, ibibigay pa yan sa'yo eh. Ganon nila, tayo kamahal. May pagkakataon lang talaga na kahit anong gawin nila, hindi nila kaya. Sana naman maintindihan natin yun. Ang mga magulang natin, hindi alam ang salitang pangsuko. Lahat kinakaya nila. Kahit kaano pa yan kahirap. Kahit pagod na yan, hindi yan mampapahinga. Pero ikaw, mapagsabihan ka lang ng konti, sumasama agad ang loob mo. Nakasimangot ka agad at ang dadabog pa. Kung minsan lalayas ka pa. Kasalanan mo naman. Pinapangaralan ka lang. Si nanay at tatay kasi, utos doon, utos dito. Bawal yung ganito, bawal yung ganon. Hindi mo ba alam na hinahanda ka lang nila para pangdating ng panahon, marunong ka sa mga bagay-bagay at kaya mong humarap sa hamon ng buhay. Ayaw ka nilang lumaking walang alam. Kasi kawawa ang batang walang alam. At alam kasi nila na hindi habang buhay, nasa tabi mo sila. At oo, ikaw, sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang iniisip nila. Masakit naman talaga sa tenga ang paulit-ulit na sermon ni nanay at tatay. Pero di ba mas masakit kung walang magulang ang mangtatama sa'yo kapag nang kamali ka? Ganito ba ang igaganti natin sa kanila? Ang pagiging pasaway at palasagot na anak sa kabila ng kanilang pagsasakripisyo. Para lang maalagaan, mapakain at mapag-aral tayo. Minsan naiinis pa tayo kasi sobrang istrikto nila sa maraming bagay. Hindi nyo ba alam? Iniingatan lang tayo. Ang pinakamagandang regalo na natanggap nila. At oo, ikaw yun. Para kasi sa kanila, ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap nila. Mahalin naman natin ang mga magulang natin. Naaalala nyo pa ba? Sila ang unang naging lakas natin. Anang turo sa atin na manglakad. Sila ang boses natin na nang turo sa atin
para makasalita. Alam niyo ba kung bakit tayo tinuruan? Kasi darating ang panahon na hindi na sila makakapagsalita. At kung dumating ang panahon na yun, sana tayo naman ang mangsilbing mga paa nila. Sana tayo ang mangging boses nila. Si nanay at tatay, kayang alagaan ang isang dosenang anak. Pero minsan ang isang dosenang anak, hindi kayang alagaan ang nang iisang magulang nila. Nakakalungkot, diba? Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang kondisyon at hindi maihahambing sa anumang relasyon. Irespeto natin sila. Paramdam natin sa kanila na mahalaga sila. Mahalin natin ang mga magulang natin habang kasalo pa natin sila sa hapagkainan. Kasi walang silbi ang mga buha natin kapag bakanti na ang mga